Guys, for today's video, nakakita na ba kayo ng isang loan service na tipong pag na-late ka, wala kang penalty? Yan ang pag-uusapan natin for tonight's video, which is ang Grab Cash Loan. Ha? Ganyan ba ang Grab Cash Loan? Walang penalty pag na-late? Well, straight answer, oo. Pero may kakabit yang consequence. At kung gusto mong malaman ang details nito, samahan niyo ko pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge. Naginawa ko din ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yeah, for today's video, it may not be applicable to everyone kasi hindi naman lahat ng areas dito sa Pilipinas ay serviceable by Grab. Though yes, you can download the Grab app kahit nasan ka sa Pilipinas, but yun nga lang, the functionalities may be limited to you. And also, hindi rin ako 100% sure kung itong loans ni Grab ay offer sa lahat ng user nationwide. So, your mileage may vary. Okay, so pag-usapan na natin itong Grab Cash Loan. So, yung Grab Cash Loan ay makikita nyo dito sa dashboard ng Grab. Yan. Wherein you just need to click it and access kung meron kayong offer. Do take note na offer po to, hindi po lahat binibigyan ng access. It really depends on how you use yung Grab, yung transaction nyo, and kung may previous loan offer na kayo, tinitingnan din nila yung habit mo ng pagbabayad. At the same time, syempre, hindi lang naman limited dito yung pagtitingin nila kung magbibigay sila ng offer sa'yo. Kasama na rin syempre dyan ang pagtingin sa inyong mga credit score. So, hindi natin pwedeng i-disregard yung fact na yung credit score natin would play a big factor dito sa i-offer sa ating Grab Cash Loan. So, silipin muna natin kung ano ang sinasabi ng website ng Grab Cash Loan and then i-try natin i-calculate yung interest na binigay nila sa akin. And tingnan natin kung worth it bang utangan to. So, based dito sa kanilang website, medyo luma pa yata to kasi nakalagay zero processing fee. Well, zero processing fee niya sa unang beses mong mag-apply. But if you are already a recurring customer ng Grab Cash Loan, hindi na po siya zero processing fee. Meron na pong sinasama dyan na one-time processing fee which is around 2% of your loan amount. So, why choose Grab Cash Loan daw? So, we can borrow daw up to 50,000 pesos, whether it's a vacation, home improvement, or big purchase, you can borrow up to 50,000 hassle-free. Flexible payment term. Enjoy up to 3 months to repay with your automatic deduction via preferred bank or e-wallet channel. Medyo okay naman din to kasi automatic deduction na, wherein you can just nominate yung bank account nyo, yung ATM nyo, or what, and then mag-auto-deduct na lang po itong si Grab Cash Loan dito sa mga ninominate nating account. Maganda siya kasi we don't need to transfer na, and kung nilagay natin yan sa savings, at least kunyari nakalimutan natin, automatic na lang din siya mababayaran nang hindi tayo na problema. Okay, however, ito yung gusto kong i-point out dito sa loan tenure. Napaka-iksi po ng loan tenure niya, 3 months lang po. Para siyang mga OLA na short lang ang kanilang tenure. Pero isipin nyo to, compared sa ibang mga OLA na sinicircumvent yung process in terms of the tenure, at least fix sila na 3 months to pay or 90 days, tipong ganyan. So somehow, they are better than this kind of online lending app. But if you compare Grab with, let's say, OneHand, si OneHand may longer payment term ng up to 6 months. Even meron pa yatang up to 12 months yan. Pero binibigay lang yan sa mga qualified customer nila. Pero di ba, kung i-compare mo lang in terms of tenure, mas okay sila OneHand, sila mabilis cash versus dito kay Grab Cash Loan. But the interest, which starts at 2.99%, and sa akin, ang binigay po sa akin interest ay 3.99%, they are far better than this legit online lending app with the likes of OneHand. Kasi at the 3.99%, itong mga legit OLAs natin nasa 12% per month, ito na ang pipiliin ko. At the same time, yung last na na-review natin, si SPay Later Cash Out or si Cash Advance na nasa around 6 point something percent versus dito kay Grab Cash Loan, well, much better si Grab Cash Loan na lang. However, yun nga, kung naghahanap ka ng longer payment terms, hindi naman yan mabibigay ni Grab Cash Loan. Okay, next is instant approval and disbursal, yada yada, and get started. So basically, silipin na natin dun sa app kung paano tayo makaka-loan. Open natin yung Grab. So sa dashboard, nakita natin loans, ayan, nakalagay new.
click lang natin yung loans. Ayan. So, ito, masasabi ko po to, hindi rin natin to 100% na pwedeng asahan kasi itong offer nila ay lulubog, lilitaw. Minsan meron, minsan wala. Kahit na wala ka namang ginagawa, hindi ka naman ng utang, bigla nilang mawawala, tapos bigla nilang babalik. So, right now, 15,000 na po ang aking offer with Grab Cash Loan, coming from 10,000. So, nag-increase po siya. And lately ko lang din po nalaman itong pa-increase ni Grab Cash Loan. So, ito po, sa 15,000 in 3 months to pay, ang total interest na babayaran ko per month daw ay nasa 1,795. So, basically, on a monthly basis, ang babayaran ko ay 5,698.50. Kung i-calculate po natin yan, 5,698.50 times 3, it is 17,095, which is same naman dito. Then, i-minus natin po yung 14,700 because of the processing fee. Basically, 2,395 po yung interest and expense natin. Divide po natin yan by 15,000. 15.97% yung effective interest rate po niya for 3 buwan. I-divide po natin to by 3 months. Nasa 5.32, i-multiply po natin to by 12. Nasa around 63.88% po ang kanilang APR. Okay. So, ito po, somehow, pwede na rin po for 3 months, di ba? Nasa 2,000 lang po yung babayaran yung interest sa pagrenta ng pera ni Grab papunta sa atin. Though your mileage may vary po, yung interest po sa akin may not be the same interest dun sa ibibigay sa inyo. Ito na nga po. So, nakalagay po dito, are there penalties for missed payment? So, pag-click po natin yan, while there are no penalties, late payment may affect your credit score and future loan offers. So, wala pong late penalty. Paano ka ba malilate since auto-debit to or auto-deduct? Well, apparently, kunyari, ang nilagay mong ATM doon or your savings account, walang laman. So, kapag nag-auto-debit siya, tipong walang makukuha, thus, magmi-miss ka na ng payment. Pero, sabi nga nila, walang late penalty, so, walang additional charge sa'yo, and you can just fund your ATM again or your savings account para mag-auto-deduct siya on the next run. Pero yun nga, pag na-late ka, may consequence din naman yan. So, ang consequence yan, syempre, masisira po ang record nyo with Grab. Yan yung unang-una. Pangalawa, you can also be reported yung pagka-late nyo sa CIC. Yan. So, ibig sabihin nito, magdi-decrease ang inyong credit score. And since walang late penalty itong si Grab, posible din na one-strike policy lang to. Kahit hindi nila sabihin. Alam niyo kung bakit? Syempre, nakita nila, Ang pangit na ng record mo, hindi ka naman pagkakatiwalaan. So, next time ka na lang namin pauutangin kasi meron ka ng bahid na nalilate ka. so magkakaroon na sila ng impression sa'yo na nag-i-struggle ka sa finances mo. Thus, you may no longer have an offer sa susunod once you fully pay your Grab Cash Loan. Pero at least, di ba, walang late penalty. Pero yun nga lang, di ba, parang pag na-late ka, katapusan na. Anyway, check your Grab account. Baka meron na po kayong offer na katulad netong sa akin. For our question of the day, ano sa tingin nyo ang much better para sa inyo? Yung may late fee with the possibility of pwede kang makahiram ulit or pwede rin naman nilang hindi ka napahiramin ulit? Or yung walang late fee pero kapag pumalya ka, alam mo na sa sarili mo na hindi ka na makakahiram? Ano sa tingin nyo ang gusto nyo doon? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Princess Acosta at Princess Acosta L5W. Ang sabi po niya ay, Sir Pat, silent viewer mo ko. Sa iyo ako natuto sa mga financial. May bago sa Maribank ko, meron offer sa akin na Mari Credit. Paano siya gamitin po? Salamat. Unang-una, thank you so much po na patuloy po kayong nanonood at sumusuporta sa aking mga videos at ang aking channel. And to answer your question po, meron po akong mga videos about Maribank Credit na you can view na lang po ito where I discuss all the details about Maribank Credit and my experience with it. So again, salamat po sa panonood at pagsuporta. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!